Saan ka galing, Mako? Mahal, nakakagulat ka naman. Diyan lang. Saan yun diyan lang? Sa may kanto. Anong ginawa mo? Sino kasama mo? Anong oras ka umalis? Bakit ngayon ka lang? At bakit magulo yung buhok mo? Ayusin mo yung sagot mo, Mako, kung hindi. Nagpabili ka ng suka, di ba? Sold out dyan, kaya pumunta pa ako sa kabilang kanto. That's 30-minute walk from here and magulo yung buhok ko kasi mahangin sa labas. Galing nga! Wala naman akong ginagawa masama, kinakabahan pa rin ako sa tono ng boses mo. Ginagaya ko kasi sa Osorio, ganun siya mag-interview parang nakaka-intimidate na ewan. Sino yun? Main character siya na sobrang tapang and dwarfic sa bago kong pinapanood ng K-drama sa Disney+. Ang title? Unmasked. They're actually an investigative team sa isang news program tapos sobrang interesting ng mga sinsolve nilang cases hanggang sa kailangan nilang isolve ang isang 20-year-old cold case. Ganun ba? So far so good. Para siyang Signal and Vigilante na bigat ng ibang cases na iba-ibang ina-uncover nila per episode. So ito yung nangyari. Teka, bakit ka nagbibigay ng spoiler? Para malaman mo. Ayaw mo ba akong kasama manood? Ay, sige. Ayoko na. Nagtatampo na ako sa'yo. Manonood na lang ako mag-isa. Bahala ka dyan. Hey, magkwento lang ako, manonuyo pa. Mahal! Miggy, ano sagot mo doon sa number 32? Yung hinahanap yung value na Y? 7 yung sagot ko. It's 12. Ako yung tinatanong, di ba, Sol? Pwede naman siguro ako sumabat kapag alam kong mali yung narinig ko, di ba, Miggy? The answer is 7. Then congrats! May isang mali ka na! Yung 7 na tinutukoy mo, that's the answer for number 33. Yung question for number 32 and 33 are both connected. You need to find first the value of y, which is 12, then subtract it sa value ng x, which is 5. Wait, saan nakuha yung 5? Yung 5 na yun given you sa number 33. So the answer for number 32 is 12, then the answer for number 33 is 7. Dalawa na yung mali mo. I'm so sorry for making you sad, Miggy. Bakit yung sagot ko 212 tsaka 739? Nasaan yung paper ko? Here. Ikaw nag-check? Ilan mali? Not bad. 3 lang. Ilan ka? Perfect. 40. Wait. Mali yung sagot ko na June 21? Oo. Kunin mo yung libro natin sa history. Tama yung sinagot kong date. Miggy, ano ba? Puyat ka ba ha? Ang tinatanong kung kailan siya pinanganak, hindi kung kailan siya bininyagan. So the answer is June 19. My gosh. And that's my whole presentation po. Ako po may question. How do soil microflora respond to different soil management practices? My question is, how do soil microflora respond to different soil management practices? That's your question? Kaya mo bang sagutin, Miss Sol? Naku, mukhang kulang-kulang yung presentation natin Hindi ka ba nakikinig? What? I explained that in my presentation, slide 12, fourth bullet, and I also gave examples. Well, masyado kang mema. Ma'am, I think wala na pong question. Thank you po. Hindi ba kayo napapagod ni Miggy magtalo tungkol sa mga pinag-aaralan natin? Kanina umaga pa kayo nagpapalitan ng mga sagot Ako, hindi. Kasi palagi naman ako nasa tama. Ewan ko na lang sa kanya. Sol, bigyan mo ulit ako ng bagong reference for the paper. Bakit? Mali Mali? Paano mo nasabi? Chinek ko tapos yung binigay mo reference sa akin, hindi niya nasasagot yung mga kailangan natin sagutin for the paper. Talaga? Nasagot kaya? Talaga? Sa pagkakaalam ko kasi, ang tanging nasagot mo lang dito ay ako. Diba sinagot mo ko 7 months ago? So, huwag kang ano dyan. Miggy! Love naman, I had enough na sa pagtatalo, okay? Hindi na kinakaya ng mga brain cells ko yung binabato mo mga information sa akin ngayong araw. Ang sungit-sungit mo. I miss my sweet soul na, okay? Namimiss mo na yung sweet side ko kasi doon mo lang ako naaasar. Nakuha mo! Ikaw kasi napaka-competitive mo, mali-mali rin naman yung mga sinasabi mo. Pero tama naman ako para sa'yo, di ba? Papansin tawag doon, ewan ko sa'yo. Kayo? Diyan ka pala. Oo. Hindi ba halata? Ang sweet kaya namin. Alam mo ba, yung love language namin is magbardagulan tungkol sa academics. Academic rival sa umaga, magjowa sa gabi. What a trope! Oh my gosh, isusulat ko to. Akala ko, away tension lang yung meron kayo. Tapos, malalaman ko, romance tension pala. Kaya pala kapag nagtitinginan kayo, nagsasagutan kayo, may sparks! Sparks of killing! Sa kape, ewan ko sa'yo. Sol, atid kita. Ano pa bang bago? Andali, bati na tayo. Pakis na ako. Uy, tumigil ka nga. Pakis ako or
Kukulitin kita sa mali mo na bigay na reference. Sa chicks lang, dali no. Not here. Soul! Bye-bye. Hindi na nila ako nakita. Hindi na sila nagpaalam sa akin. Paano na lang ako nabobo na nga sa academics, tapos bobo pa pumili ng lalaking para sa akin? Lord, baka naman no. Oo. Kahit talino na lang po. Or di kaya, talino with a little bit of love life. What do you think? Tumulog? Bawal? Bawal maging greedy. O sige, talino na lang. Wag na. Wag na mag-love life. Nang ilalagay ko sa paper ko eh. Progress? Ewan. Krisha, ano? Ikaw na yung masungit sa ating dalawa. Kakadikit mo kasi sa akin to, napupunta na yung ugali mo sa ugali ko. Tapos yung ugali mo sa akin naman, hindi ka naman mabait eh. Sige, asarin mo lang ako. Patatawanin na lang kita. Wala akong kilite. Hindi. I have a joke for you. Ano? Paano nag-exchange gift ang mga dentista? Di, nagbubunatan sila. It's not funny. Sige, isa pa. Yung sisig ba na walang egg, ang tawag ay sis? Not funny ulit? Pero bakit kapag ikaw yung nagjo-joke, sobrang funny? Natawa ka noon? Oo, pinigilan ko kasi I was being reserved, quiet, and parang mataas yung walls. Wait. Marami pa ako dito sa phone eh. Kita ko to sa TikTok. Wait, may listahan ka na mga jokes? Oo, para I can make you happy, tapos para makakip up ako sa mga, ginagawa mo sa buhay. Kasi gusto ko rin maging loko-loko. Di ko alam kung ma-offend ako sa sinabi mo. Ang kabaliktaran daw ng compare ay, kumari! Kumpare, tas kumare. Alam mo, na-imagine ko na kapag ikaw yung nagbato ng joke na yun, sobrang funny. Like, matatawa talaga ako ng sobra. Wait, isa pa. Ito. Anong sabi ni Baby Rubber Band kay Mother Rubber Band? Ano? Di, goma! Cute mo, Fero. Ha? Nakakainis kasi ang cute-cute mo sa paningin ko. Progress? Ang lala na parang ewan, like parang 2 weeks ko nang naiisip yung mga realizations ko plus you being like this. Ababongga na nga talaga yung progress. Sabi mo nga, napopogian ka na sa akin, tapos nakukitan ka pa sa akin. Gusto ko pa. Sige. Anong mas mataas? Hindi. Ha? Pogi ka na, cute mo na. Gusto ko pa. Oh my goodness. Nakakainis kasi ang baby mo sa paningin ko. Like, parang gusto ko. Gets ko. Kasi ganun ka rin sa akin. Kapag nagsusungit ka, ang sayo mong suyuin kasi ang baby mo sa paningin ko. Parang ang sayo-sayo mong i-baby kasi ganun ka lang sa akin. Nakakainis! Ano yan? Ba't ganyan ka? Kinikilig ako, ba't ba? Masyado akong soft sa paningin ko eh. Padali pa, kiss. Huh? Gusto mo nga talaga ako. Shut up. Oo na, wala pa man. Sinasagot na kita, Krisha. Pero, sinasagot mo na ako. Pero, syempre, liligawan pa rin kita everyday. It's a big yes. Ewan ko sa'yo. Pogi na ba ako? Pogi nga. Hindi naman nagtututbrush. Don't worry. I think I got this. Ang corny mo, kuya. Marin, ikaw pala yung partner ko for this activity. Ay, umagang-umaga group work agad. Yeah, best way to ruin the morning. Alam mo, I realize na ngayon na kita nakausap. Ang tahimik mo kasi palagi. Hindi halata pero madaldal din ako pag gusto ko yung kausap. So, hindi mo ako gusto. Huh? Ang cute mo, ang bilis mo mag-rattle, napapaghalataan ka. Feeling ko tuloy namumula ako. Parang we click instantly. It's nice that we're partners. In real life, pwede naman. Ma'am, may tumatapang dito. Ganun talaga pag may zinc. Fresh ako all day kaya bold enough to dive in head first. With a new close-up, I feel fresh and bold enough to go for it. Kaya kahit kabado ako, confident ako dahil may antibacterial zinc to. I know I can level up, one smile at a time. Are you free later? Magde-date tayo? Gagawin natin yung project. Ay, Pero we can have a date while doing the project. grabe yung traffic talaga kanina. Para ako nagmarathon papunta dito sa bahay nyo. Traffic ba talaga? Or baka naman na-late ka lang talaga ng gising? Hoy, legit na traffic yon. Pero nawala naman yung inis ko kasi nagbasa ako sa jeep. And guess what? Kung ano yung binasa ko. Chismis? He's into her kasi by Max and Gigi. Malay ko ba? Gustong-gusto mo kaya yung mga chismis as much as you love his into her? Hindi kakaiba yung story na yun kasi sobrang dami mo mafe-feel na emotions. Like, alam mo yun, kahit ilang beses ko siyang basahin, yung kilig,
sobrang fresh pa rin. Gets na gets kita. Like, naalala mo yung basketball game scene? Si Dave sobrang yabang, feeling niya siya na yung pinaka-cool sa campus, tapos biglang si Max Payne, she owned him. Grabe. Yung personality ni Max Payne, sobrang cool, sobrang fearless. Ay, ang ganda niya. Yes, kaya bagay sila. O si Dave, grabe, nung una, sobrang arrogant niya. And then, little by little, bigla siya nagiging soft kay Max Payne. Like, yung time na dinefend niya si Max Payne sa mga friends niya, dun mo ma-realize na, ay, may feelings na. Uy, ang low-key cute talaga ng scene na yun. Tapos, eto pa, yung bigla siyang magdadrop ng mga sweet, corny lines. Like, mga asar siya, tapos biglang seryoso pala. Tapos si Max Payne, mas speechless. Kilig. Shucks, every time na gano'n, talaga ako sa kilig. Pero grabe yung pinagdaanan ng love story nila, no? From season 1 to season 3. Puro masasakit na scenes. Kasi si Max Payne nagsistruggle sa past niya. Tapos si Dave nagsistruggle sa own battles niya. Tapos hirap sila mag-meet halfway. Like, stop. My heart is breaking for them. Umiyak ako for them. Like, swear. Kaya, this will always be one of my favorite stories of all time. Kasi hindi lang siya about kilig and stuff. The emotions, the characters, yung mga pinakita nila, it was all real to me. Nakita natin